Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shout out sa lahat ng El Nino Conditioning System user, shout out sa lahat ng mga observer, shout out sa lahat ng mga subscriber, at shout out sa lahat ng mga follower. May share ako sa inyo ngayon, para to sa lahat, hindi lang to para sa GC member, para to sa lahat sa subscriber at sa mga followers. About sa breeding. May nag-comment sa akin na nagkukunwari daw akong may alam sa breeding. Di nga raw yan alam ng mga malalaking farm na paano magpalabas ng maraming lalaki. Ako pa raw na backyard lang. Tingnan mo to. Gayahin mo to para alam mo kung anong resulta nitong breeding na to. Eto ha. May narinig na ako sa mga farm. Bago lang ha, ako ginagawa ko na to. Ngayon, may naririnig na ako sa kanila na mas marami ang lalaki na palabas sa single mated na pagbibreeding. Ngayon ko lang yan narinig, pero dati ko pa yung ginagawa. Dati ko pa yung na-observe. Siguro mga 3 months ago ko lang yan narinig na may nagsabi na mas maraming lalaki pag naka-single mated. Pero ako, alam ko na yan dati pa sa pagbibreeding ko. Na mas marami ang mga anak na lalaki, lalo na pag pinapaupuan mo yung babae. Bakit? Lagyan natin ng science. Baka yung basher ko, bubo sa science. Lagyan natin ng science. Ang chromosomes ng nanggaling sa tatay ay XX. So it means X ay female chromosome at ang isang X ay characteristic chromosomes. Sa babae naman, X and Z or X and Y. Kung ano man ang gamit mo sa pag-intindi, ang isang vlogger nagsabi X and Y. May isa naman nagsabi X and Z. So gamitin natin ang una kong idea na narinig, X and Y. So, pag Y ang ibibigay ng babae sa kanyang itlog, yan ay male identifying hormone. So, kung may X, ang anak ay lalaki. Kung may Y, ang anak ay lalaki. Kung may Y ang itlog, ang anak ay lalaki. Ang X sa babae, characteristic at appearance ng manok. Kaya yung anak na lalaki ng babae, yung babaeng yun, ang anak niya, kamukha niya. Kamukha niya. So, sa kanya, nagmamana ang looks at pagka-winning line. Ganyan ha. So, bale, apat yung composition ng isang itlog, 4 na chromosomes, XXXY. Pag magbigayan sila, ang pwedeng choices ba? XX and XY. Kung puros X, babae yun. Kung X and Y, lalaki yun. So ganyan pa lang, maintindihan na natin kung bakit konti lang ang lalaki. Kasi 1/4 lang or 25% lang ang chance na magiging lalaki. Kasi yung paisa-isa na yan, XXXY, isa dito, 1/4 bago maka-fertile ng isang itlog. Sa akin yan kay observant nga ako eh. So di ako doktor pero nag-o-observe ako sa mga sinasabi ng iba, sa mga nagbi-breed, at tinatry ko sa sarili kong experience. So, umulan na. So, bilisan na lang natin to. Pag sininggle mate mo yan, pababa mo ng babae sa lalaki, magbibigay ang lalaki ng X, ang babae magbibigay ng X or Y. So, kung magbigayan siya ng Y, tiyak, lalaki yun ang lalabas. So, kung dadagdagan mo naman ulit yan sa isang araw ng tulad ng flock mating, kung kakastahan na naman siya,
magbigay ang X ang isa magbigay ang babae magbigay X or Y, palagay natin X. So malaking chance magiging babae ang anak kasi nagbigay siya ng X, pero yung kaisa lang na pagpakasta, kung ang nabigay nun Y, tas hindi na nadagdagan ng isa pang chromosomes, lalaki ang maging anak. Kaya yan ang chances na mataas ang lalaki. Isang bisis lang pakastahan. Kasi kung marami, XY, XY, just X, 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 mas maraming X sa kasta. Kasi nagbibigay palagi ng X ang nanay, X and Y. So kung ang mabigay ng nanay, X, tapos madagdagan ng Y, madagdagan pa ng X, halo-halo na hanggang sa ma-dominate ng X ang itlog. So magiging babae na tuloy. Pero pag isang kasta lang, ang nabigay ng nanay, Y, wala nang chances na magiging babae yun. Kasi Y na ang nabigay niya. So mataas ang chance na magiging lalaki ang anak. Ganun ang explanation sa science. Kaya ikaw basher ka, subukan mo muna. Huwag ka muna mag-bash na hindi ko alam. Di ako doktor, alam ko. Mag-isip ka uli. Yan ang scientific explanation. Isang bisis paupuan, kung magbigay ang nanay ng Y at ang tatay ng X, tiyak lalaki yun. Kung madagdagan pa, magpapakasta na naman ang mabigay ng nanay, X na, ang sa kabila X. So, ang chances, nagiging babae na tuloy. Kaya, kung isang pakasta ka lang na Y ang ibigay ng nanay at ang tatay, X, lalaki ang lalabas. Kaya isang bisis mo lang pakastahan. Para kung isang bisis lang sa every other day, mas maganda. Kung every day mo, kasi masipag ka masyado, mababawasan ang chances na magiging lalaki ang anak. Pero isang bisis sa every other day, yun. Ang chances na magiging lalaki, mataas. Yan ang explanation dyan. Hindi yung buti kung doktor ka, hindi yun. Yan ang explanation. Pag hindi masyadong nakakastahan ang babae, kung isang bisis lang nakastahan, malaki ang chance na lalaki yun. Pero kung madalas sa kakabigay ng X, Y, X, marami na ang X na nabigay, kaya magiging babae yun. Kasi ang flock mating, more or less, 3 bisis yan makastahan ng lalaki ang isang babae. Kasi kasta yan ng kasta. Lalo na kung malandi yung babae, kastahan ng kastahan. Kaya babae ang madalas na maging resulta. Pero kung isang bisis mo lang pakastahan sa every other day, lalaki kadalasan ang maging resulta. Yan ang explanation yan. Testingin mo yan sa basher ko, testingin mo yan. 2 buwan lang o 3 buwan lang, makita mo ilang lalaki ang lalabas. Salamat sa nag-bash dyan. Salamat pa rin sa iyo. At least, nasagot ko. Yan ang explanation yan by science and by experience. Yan. Shout out sa lahat. Kung gusto nyo mag-breed, maging specific kayo sa babae na naglalabas ng nagpapanalo. Kasi ang babae ang nagbibigay ng nagpapanalo na karakteristik ng isang manok. Babae, kung may mga anak na siya na nagpapanalo, huwag mong katayin yung nanay. Siya ang lagyan mo ng mga winner siya. Mga winner na alam mo, multiple winner, ilagay mo sa kanya kasi malaki ang chance nga winner pa rin ang aanakin niya. Kasi ang anak niya tested na nagpapanalo. Salamat guys, salamat. Umuulan na.